Ayan, ito po lahat yung ating mga gagamitin sa ating egg incubator mga ka-DIY. Sa ating heater, ilaw po muna yung ating gagamitin sa ating tutorial ngayon. Yan, 60 watts, dalawa po. Frosted bulb. Tapos dalawang receptacle. Ayan. Tapos kailangan din po natin ng tatlong plug. Tapos timer po natin, ito po, PLC module timer. Ito po ay 12 volts, kaya kailangan po natin ng adapter. Tapos sa ating blower mga ka-DIY ay 12 volts lang din po yung gagamitin ko. 4x4, 1.4 amps. Saka kailangan din natin ng adapter para sa ating blower. Tapos kailangan po natin ng isang 3-pin switch para sa ating egg turner, para meron po tayong manual at automatic. Tapos para sa ating switch mga ka-DIY, gumagamit po ako ng female terminal connector para pag sakaling nasira yung ating switch, madali pong palitan yung ating switch. Tapos kailangan din po natin ng heat shrink. Pag wala kayong ganito mga ka-DIY, walang available sa lugar nyo na ganito, pwede po kayo gumamit ng electrical tape. Tapos sa ating temperature controller mga ka-DIY, STC1000 po yung ating gagamitin. Tapos sa ating magiging power supply mga ka-DIY, yan, meron po tayong extension wire. Tapos number 18 na wire, flat cord. Unang step po natin mga ka-DIY ay lalagyan na po natin ng wire yung ating dalawang receptacle. Next step natin mga ka-DIY ay i-wiring na po natin yung ating egg turner. Bali ito po ay i-parallel lang po natin. Yan. Para isang wire na lang po at masusuplayan po yung ating dalawang motor. Yan po. Dudugtong lang tayo ng wire mga ka-DIY. So ayun mga ka-DIY, napalusot na po natin lahat ng ating mga wire. Yan, ito yung ating isang ilaw, ito yung ating pangalawang ilaw, ito yung ating blower, at ito yung ating wire ng ating motor. So i-wire na po natin. Unahin po muna natin yung ating dalawang ilaw. Bali ito mga ka-DIY, i-parallel lang po natin. Pag-isahin lang po natin yung wire para isang saksakan lang po ay magbubukas na po yung ating dalawang heater. Yan, so ito yung ating magiging power supply mga ka-DIY. Dito natin lahat isasaksak yung ating heater, blower at motor ng ating egg turner. Yan.
Ito yung ating heater mga ka-DIY. Tapos saksak na po natin dito. So ayan po mga ka-DIY, gumana na po yung ating heater. Yan, saksakan lang po at magbubukas na po yung ating dalawang heater. Yan. Yan. Ngayon, para maging automatic yung ating heater mga ka-DIY, kumbaga i-maintain nyo lang ng 37 to 38 degrees Celsius yung init sa loob ng ating incubator, ay lalagyan po natin ito ng automatic switch. Yun po yung thermostat. Bali, puputulin po natin yung isang linya ng ating heater at i-connect natin sa ating thermostat. So ngayon mga ka-DIY, i-install po natin yung ating thermostat at i-connect na po natin yung ating heater. Ayan, para mag-switch on yung ating thermostat mga ka-DIY, susuplayan natin ito ng 220 volts at i-connect natin sa 1 and 2. Ayan po. Lagay tayo dito ng plug. Tapos connect na rin po natin yung ating sensor. Yan, dyan po sa 3 and 4. So yung mga ka-DIY, i-connect na po natin yung ating sensor. Bali, ito yung ating heater mga ka-DIY, ito yung ating thermostat. Ayan. Saksak po natin yung ating thermostat para mag-power on. Titingnan po natin. So ayan po mga ka-DIY, nag-power on na po yung ating thermostat. At ang reading niyo po ay 32.2 degrees Celsius. Ayan. Ngayon, saksak din po natin yung ating heater mga ka-DIY. Ayan. Ayan, nag-power on po yung ating heater. So yung ating heater mga ka-DIY, hindi pa po magpapatay sindi yan dahil hindi pa nakakunik yung isang linya sa ating thermostat. Para magpatay sindi yung ating heater mga ka-DIY, puputulin natin yung isang linya nito at i-connect natin sa 5 and 6. Ngayon mga ka-DIY, dahil kapos, para umabot po dito, magdudugtong tayo ng wire. Yan, saksak po natin yung ating thermostat. Ito yung ating thermostat para mag-power on. Tapos saksak din po natin yung ating heater. So ayun mga ka-DIY, naisaksak ko na po yung ating heater, yung ating dalawang valve at yung ating thermostat. Pero hindi po sumindi yung ating heater. Dahil po yung ating thermostat ay nakaset lang po yung power off sa 10 degrees Celsius. Ayan po. Tapos yung on niya, difference niya po ay 0.5. Yan. So para mag power on po yung ating heater mga ka-DIY, isi-set po natin ito sa 37.8 off. Nakaset na po siya ng 37.8 off mga ka-DIY. Mag-off po yung ating heater pag nasa 37.8 na po yung ating init sa loob. Tapos dito sa ating difference 0.5, bali mag-on po siya ng 37.3. Tapos yung ating sensor mga ka-DIY, dito lang po natin yan ilalagay. Yan dito. Or dito. Basta pagka hinugot natin yung ating egg turner, hindi ito masasagi yung ating sensor. So ganito lang po yung wiring ng ating heater mga ka-DIY at ng ating thermostat. Yung ating thermostat po, para gumana, susuplayan po natin ng 220 volts. Yan. Ilagay tayo dito ng wire sa 1 and 2. Yan. Tapos nilagyan natin ng plug. Yan. Tapos sa ating heater mga ka-DIY, kung natin ginawa ay pinarallel connection natin. Para isang saksakan na lang po ay gagana na po yung dalawang valve natin. Yan. Ito yung line 1 ng ating ilaw. Yan, pinagsama po natin. Ayan. Ayun, yung line 2 naman po ng ating ilaw, pinagsama rin po natin. Yan. Yan. Tapos nilagyan natin ng plug mga ka-DIY. Yan. Pag sinaksak po natin to, dalawang ilaw po ay gagana po. Ngayon mga ka-DIY, para magpatay sindi po yung ating heater,
pinutol po natin yung isang linya natin. Tapos nagdugtong tayo kasi i-connect natin sa 5 in 6 ng ating thermostat. Ito po. Yan, connect natin sa 5. Tapos ito sa number 6. Yan. Tapos para gumana yung ating heater at thermostat, saksak natin yung ating thermostat. Tapos saksak din po natin yung ating heater. Ganyan lang po kasimple yung pag-wiring ng ating heater at thermostat. Itong 3 and 4, ito yung sensor ng ating thermostat. Yung 7 and 8, cooling system. So 7 and 8 na yan, hindi na po natin gagamitin. Tapos na po tayo mag-wiring sa ating heater at thermostat mga ka-DIY. Next, ang ating i-wiring ay yung ating blower. Sa aking design po ngayon mga ka-DIY ay gagawin ko pong continuous yung aking blower. Yung ating blower dahil 12 volts lang po, gagamit po tayo ng adapter. Saksak na po natin ito. Yan, ganyan lang po kasimple yung wiring ng ating blower mga ka-DIY. Dudugtong na po natin yung ating 12 volts adapter at isaksak na po natin sa 220 volts. So yun po mga ka-DIY, kumandar na po yung ating blower. Dalawang ilaw at yung ating thermostat. Ganyan na po. So next step po natin mga ka-DIY ay yung ating egg turner naman po yung ating i-wiring. Yan. Ito po yung wire ng ating synchronous motor mga ka-DIY. Pinag-isang wire lang po natin siya. Lalagyan natin ito ng plug para gumana yung ating dalawang egg turner. Tapos para maging automatic mga ka-DIY ay maglalagay tayo ng timer. So una po natin gagawin ay lalagyan po muna natin ito ng plug. Mga ka-DIY, tinanggal ko po muna yung ating blower, thermostat at heater. Papakita ko po muna sa inyo yung paggalaw ng ating egg turner tray. So ito po. Yan, isang saksak lang po yung ating dalawang egg turner tray at magbubukas na po yun. So para maging automatic ito mga ka-DIY, every 2 hours lang siya magti-turn, ay puputulin natin yung isang linya ng ating synchronous motor at i-connect natin sa ating timer para maging automatic. Ganyan na po mga ka-DIY. Tandaan nyo lang po yung ginawa ko. Ito po ay ilalagay po natin sa common po ng ating 3-pin switch. Yan. Tapos ito mga ka-DIY, dadalawahin po natin dito para mai-connect po natin sa isang on ng ating 3-pin switch at sa normally open ng ating timer. Tapos yung isang on ng ating 3-pin switch ay ilalagay po natin sa common ng ating timer. Yan. So install ko po muna itong 3-pin switch natin mga ka-DIY para matansya po natin kung gaano kahaba ang kailangan natin na wire na idudugtong. Ito po mga ka-DIY yung wire ng ating synchronous motor. Sasaksak ko po muna para matansya po natin yung wire na kailanganin natin. Magdudugtong tayo ng wire mga ka-DIY papunta doon sa common ng ating 3-pin switch. Ilalagay po natin ito sa common ng ating 3-pin switch. Yan. Itong isang linya natin mga ka-DIY ng ating synchronous motor ay dadalawahing wire natin to dahil magko-connect tayo, magtatap tayo sa normally open ng ating timer at sa isang on ng ating 3-pin switch. Yan. Yan, bali yung isang linya ng ating motor mga ka-DIY. Yan, dinalaw natin. Ito, kukunik natin sa ating timer. At yung isa, doon sa isang on ng ating 3-pin toggle switch.
Yan, ito mga ka-DIY, i-connect natin sa isang on ng ating 3-pin switch. Ayan, dito ko po i-connect sa ilalim. Tapos dito tayo i-connect yung ating common ng ating timer mga ka-DIY. Itong gitna, ito yung line 2 ng ating power supply. Tapos itong isang to, ito yung line 2 ng ating synchronous motor. Yan. Tapos itong isang to mga ka-DIY, ito yung i-connect natin sa common ng ating timer. While ito mga ka-DIY, i-connect natin sa normally open ng ating timer. Dito sa ating timer mga ka-DIY, itong common na to, maglalagay tayo ng wire dito papunta dun sa natitirang on ng ating switch. Yan, ito yung common ng ating timer mga ka-DIY. Kukonek natin dito sa isang on ng ating 3-pin toggle switch. Yan, dito ko po ilalagay mga ka-DIY. Ngayon, pag gumana yung ating timer mga ka-DIY, susupply natin ito ng 12 volts. Ayan. Yan, ito mga ka-DIY, ito yung ating 12 volts adapter. Yan, puputulin ko lang po ito. Sa ating egg turner naman po mga ka-DIY ay pinarallel connection lang din po natin para isang saksakan lang po ay gagana po yung ating dalawang egg turner. Yan, ito po yung mga wire ng ating motor. Yan. Yung line 1, yung pula na yan, pagsamahin lang po natin yan. Yan. Yan, pagsamahin lang po natin. Tapos yung black po, pagsamahin din po natin. Yan. Tapos naglagay tayo ng plug. Yan. Isang saksakan lang po ay gagana po yung ating dalawang motor. Ngayon mga ka-DIY, para maging automatic yung ating egg turner, every 2 hours lang siya sisindi, puputulin natin yung isang linya. Yan, itong black na to, at i-connect natin sa ating timer. Tapos maglalagay na rin po tayo ng pang bypass. Yun po yung manual turn natin, manual switch. Ayan. So ang gagawin po natin mga ka-DIY, puputulin po natin yung line 2 ng ating motor. Ayan, putol na po. Yung line 2 po ng ating power supply, ito po ay ilalagay po natin sa common ng ating 3-pin switch. Ayan, ito po sa off. Ito ilalagay po natin dito. Ayan. Ngayon itong line 2 ng ating synchronous motor mga ka-DIY, dadalawahing wire po natin ito. Yan. Kasi magko-connect po tayo sa normally open ng ating timer at sa isang on ng ating toggle switch. Pwede mamili kung dito or dito. Yan. Isa, i-connect natin sa normally open ng ating timer. Ayun. Tapos yung isa po ay dito sa isang on ng ating 3-pin toggle switch. Ngayon, yung common po ng ating timer mga ka-DIY, yan, kukulayan ko lang po ng kulay blue. Yan. Itong common po ng ating timer, ilalagay ko dito sa
natitirang on ng ating 3-pin switch. Ayan. Bali dito sa ating line 1 mga ka-DIY, yung pula na wire na yan, diretso na po yan sa ating motor. Itong line 2, dito po yan dadaan sa ating switch. Ngayon, mamimili po tayo kung saan natin padadaanin yung kuryente, kung sa automatic or manual. Pag sa automatic po, dito po dadaan yung kuryente papunta sa common ng ating timer. Ayan. Tapos, lalabas dito sa normally open at papunta sa ating motor. Buo na po yung linya ng ating motor. Gagana na po siya. Yung normally close ng ating timer ay hindi na po natin gagamitin. Kasi, hindi naman po tayo naglagay ng limit switch sa ating egg incubator. Tapos dito sa aking egg turner mga ka-DIY, isiset ko lang siya ng 9 seconds on, 7,200 seconds off. So, okay na po yung ating egg turner mga ka-DIY. Ngayon, isasaksak na po natin yung ating blower, thermostat, at yung ating heater. So, kailangan po natin ng 5 gang na extension wire mga ka-DIY. Ngayon, dahil 3 gang lang po yung aking extension wire, ito po yung idadagdag ko, 4 gang adapter. Yan. Ayun, suggest ko lang mga ka-DIY, kung may makita kayong 5 gang na extension wire, ayun po yung mas magandang gamitin. Tapos na po tayong mag-wiring. Pwede na po natin itong i-calibrate yung init at yung humidity na pumapasok sa loob ng ating egg incubator. Basta checkin nyo lang po na maayos yung pagkakasaksak nyo ng mga plug natin mga ka-DIY para walang maglulus. Kung balak nyo po maglagay ng safety fuse mga ka-DIY, ay napakasimple lang din po mga ka-DIY. Ito po yung ating extension wire. Puputulin lang po natin yung isang linya dito at doon po natin i-connect yung ating safety fuse. May line 1 at may line 2. Yung line 2 po, puputulin po natin at i-connect po natin sa ating fuse holder. Yan, dito po natin i-connect. Dito, tsaka dito. Kahit magkabaliktad po yun, pwede po yun. Tapos ito po mga ka-DIY ay may fuse na rin. Yan, 3 ampere po to. Tapos, kailangan din po natin ng female terminal connector. Kung may panghinang kayo, pwede rin po na hinangin nyo po. I-connect na po natin yung ating line 2 sa ating safety fuse. So ngayon mga ka-DIY, para hindi ito gumalaw, hindi mag-loose, electrical tape po natin. Sa ating power supply naman po, sa ating extension wire, 3 gang extension wire, nung naglagay po tayo ng safety fuse, ay pinutol lang po natin yung isang linya. Ayan. Tapos ito yung ating safety fuse. Yan. Kinonek lang po natin dito. Tapos dito. Yan. Bali ang isang linya ng ating kuryente dadaan sa ating fuse. Tapos ito mga ka-DIY, dahil sobrang haba po ng ating extension wire, itatago ko lang po yan dito. Tapos itong safety fuse nyo ka-DIY, pwede kayong magbutas dito sa inyong kahon. Pwede rin po nyong itago dito. Complete lang po yung ating wiring mga ka-DIY. May safety fuse na po yung ating egg incubator. Yan. Tatakpan na po natin mga ka-DIY. So ayan mga ka-DIY, tapos na po tayong mag-wiring. Bali yung kulang po ng ating egg incubator ay hatcher cage na lang po. Ayan. So gagawin ko yung hatcher cage mga ka-DIY sa ating next episode na lang po. Pagdating naman po sa hatcher cage, kapag kayo po ay gagawa, susundan nyo lang po yung laki nitong ating setter, yung lapad, yung haba. Sa paggawa ng hatcher cage mga ka-DIY, may tutorial po ako nun kung paano ko po ginagawa yung mga hatcher cage ko, yung full screen. Pwede po kayo mag full screen, pwede rin po kayo na gumamit ng ganitong plywood 1/2. Yan. So ito po yung ating main plug mga ka-DIY. Lang saksak lang po tayo at magbubukas na po lahat ng aparato ng ating egg incubator, yung ating thermostat, blower, heater, at egg turner.
Ayan, manual po natin para makita po natin yung pag-swing ng ating egg turner. Ayun mga ka-DIY, tapos na po tayong mag-wiring. Sa ating next tutorial po ay ituturo ko po sa inyo kung paano mag-set ng ating timer at kung paano mag-calibrate nitong ating binuong egg incubator. So, kung hindi ka pa nakapag-like or follow sa aking Facebook page, mag-follow ka na ka-DIY para ma-notify ka sa aking i-upload na susunod na video. So, ayun lang po. Maraming salamat po. See you po sa ating next tutorial mga ka-DIY.